I want to share about Acts 16:31 regarding having faith in Christ. Nung mapansin niyo na narugyan iti napalabas pa yung Sunday, we are going back to the basics. The Sunday regarding salvation lang. Because sometimes we need the basics. Ado dagiti umangat iti tukad da iti pamati that iti kina-advance na malipatan dati basics. These are the most important things. Having faith in Christ. Inya ti kayat na nga sa ti maaddaan iti pamati kini Kristo. Kasi minsan, mamati akmat. This is my experience. Iti eskwela akpay DJ Baguio. I was traveling sa van and may nakasakyan akong galing Banawe na European na police, and having vacation, binisita niya ang Banawe and going to Baguio. And we are talking about faith, napunta sa faith yung usapan namin. And hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala. And I try to express or EJ capability, try ko nga ipaunawa sa kanya. So mas madaling kausap yung mga walang understanding sa Panginoon kaysa sa may understanding but they choose not to believe because they are atheists. So ayan, nagrigat nga explain. Kat nagrigat mo't lang nga i-explain, kadagiti namati, nga they think namati da, but actually you see them not believing. At atin nakaluganak nga may samot lang na nga to tirangko natin may isang association. And then, I try to explain itong personal relationship with the Lord. And, hindi pa nagtungtungtong me, kita, importante dito, mamati ka kin ni Kristo. Dahil iti bagbagak kanya na, abang tartaray giban. Mamati kami mo, kuna na, katagpay sumay, sino nga iti hanga mamati, na nga to, pairangko na di jay fraternity da. Mamati kami mo. But, inya pati kayat na nga saun ti mamati. So, dahil ti pagbulay-bulayan tayo. Very simple mo in Acts 16:31, how to be saved. Dahil ti case di jailer, sa ludsod na kin ni Paul, kasanuak nga may salakan. Kit kunana ni Paul, believe in the Lord Jesus, and you will be saved. You and your household. Inya ti kayat na nga sa unda ta daytoy. No adalan tayo ti context na daytoy nga text, daytoy nga ginagginginad ket narpuog jay kulungan, kan kantada Paul ket worship da, and then nagginginad dikwan na awanay nadadael yung kulunganan ket aburido isuna because dagiti nakakulong ti jay ijay Rome, no mapalubosam dagitoy, dagitoy nga tattao, ay ket sikati sintensyaan da. Kita, I believe nga ijay context na, ti pampanunutan na daytoy, saan nga jay literal nga salvation of the soul, ti pagtutungtungan. Kasi nasa immediate iso na nga context nga, they will kill him, so nga tisungbat ni Paul mo't lang ijay, pakamatay ko man, don't worry, nandito kami lahat. Walang tumakas. So paano ako makakaligtas? So sa salvation siguro yung iniisip niya from the hands of Rome. Yung daytoy tisungbat ni Paul kanya na, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your household. So nga from that text, nawatak nga believe in the Lord Jesus Christ is not just accepting as your Lord and Savior, but in the literal manner na kahit sa mga day-to-day na pinagdadaanan mo, iyangklam ka niya na you trust Him. You put your worries in Him and He will fix everything. May mga worries ba tayo? Sino mga worried? Ang pinaka-worried siguro dito, ni Manong Kenneth, kini... Bakang kay makaturogan. But we put, day-to-day worry tayo. So, ikabil tayo DJ iman ni Apo Dios and we ask the peace of the Lord ng ikabil na DJ puso tayo. Kat dahil titisungbat ni Paul, believe in the Lord Jesus, you
you will be saved, you and your household. So even in our day-to-day worries in life, cares in life, yung commonly, tayo nga Christians nagtutungtong dito, it's always about the soul. Now, iti dito nga week, we have a new pope. Nauna na sa kabila yung dating pope and a new pope. So umusok ng puti. So we have a new pope. Kat dito nga pope, I believe studying Ijayanti nature niya, he is a missionary, and I believe that this pope is an evangelist. Because he is always concerned about the gospel. And I pray that magkakaroon ng revival in the Catholic Church. Going back to the basics. And ito yung isang quote na sinabi niya, we are often preoccupied with teaching doctrine. Nag-aaway-away tayo sa doktrina. But we risk forgetting that our first task is to teach what it means to know Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin ng kilala mo ang Panginoong Jesus? Yan yung isang statement niya na ito yung mga nag-post na nag-trending na kasamang quotation niya sa week na ito. And ayan, kailangan nating pagbubulay-bulayan yung basics. And I hope the Roman Catholic Church will travel towards the basic also. So purihin ang Panginoon. Now, what does it mean to know the Lord Jesus Christ? I will try to link it with Mother's Day, yung concept nito. Kasi, what does it mean to know the Lord Jesus Christ? What does it mean to know your mother? Maililink ko siguro. Kasi minsan, tayo, nung mga bata tayo, dubing tayo, often, no, grubrubwat ni inang tayon, ay karakarayo kan. Talagang ako, da Pastor Benny ako, nung nagbiyahin di Kalisa, sumabsabay da mo, nagtartarayan. Tanda kaya't ngay tugot. Yung sabsabayan da, maasyan dan tumo lang, ta sumurot da kita yung gana di palengke, ilogan dan tumo lang. Numaminsan ni Jay palengke, chaotic na palengke, ang daming tao, ang daming naringgor and left and right, nagadutigagatangan and chaotic. Ngayon numaminsan, datayo nga ubing taypay, nakaigum kalaki di iman ni inang mo or iggaman na di imam, wala kang pakialam kung magulo yung palengke. You have that peace of mind. So dajay aday tudom ngay pagatang mo, awan ti kwarta. You have that understanding, apay rumwarda ito, ngawang kwarta na. And you have that faith. parang ganon. and I think mailink ko DJ. Kasi sometimes ni Chandler, napang kami DJ Korea di last year and 15 days nga awang kami. Ketata, malingat lang basit ni mama na mapan iji kusina kethan na agtaray nga tila-tila siripan na aming nga kwarto mapan iji banyo ang mapakali dati separation anxiety na yobing. Yun na nakita na ni mama na makikita na lakit ni mama na everything is okay. Everything is okay. I think we can learn from that what it means to know the Lord Jesus Christ. Yung mapakampante ka iti, whatever, chaotic ang mundo, ang dami mong problema, and hindi mo alam ang tatakbuhan, but we reflect on that. We reflect on that. This is Eskwela Kyo Seminary, at dati may sa classmate mi nga, he wrote a paper on this, the motherhood of God. And in the common concept, pagpupunta ka sa Roman Catholic, hindi si Mama Mary ang tinutukoy dito. Kasi, they create the concept na the Holy Family. And of course, hindi ganun yung tinuturo ng Biblia na the Father, God the Father, and then God the Son, and then God the Mother.
Walang teaching ang Bible na ganyan. Walang teaching ang Bible na ganyan. But the concept of the motherhood of God is yung characteristics of God as a mother. Ni Apo Diyos, He created us in His image and likeness. Nung maminsan kami, tadajay panunot tayo lalaki ni Apo Diyos, but God is a spirit and He has no gender. Yung medyo portrayal na dito'y Bible because tinagsurat ket patristic culture, they speak as if God is a male. So Father, God the Father, yun yung understanding na ikino-communicate. Pero di-create na tayo ni Apo Diyos, DJ whole nga tao, and then He separated it. There is male and female. But that male and female was created after the image of God. So in the motherhood of God na tinutukoy, the characteristics of God na in the human terms, mas makikita natin sa side ng mga mothers. So, nuti makitkitam lang nga characteristics ni Apo Dios, ket yung characteristics iti pagiging ama, at kurang na dayjay. We go to the full gospel. So, dapat i-basis na dayta pastor kung kunayo siguro. But in the book of Isaiah, the prophet Isaiah described the Lord in this verse. Isaiah 42 verse 14, sabi dito, "For a long time, I have kept silent. I have been quiet and held myself back. But now, like a woman in childbirth, I cry out, I gasp, I pant." In this verse, actually, it is the Lord speaking. It is the Lord speaking. So first person kung dito, ang nagsasalita lang is si Isaiah. For a long time, I have kept myself, I have been quiet, I held back. But now, like a woman in childbirth, I cry out, I gasp, I pant. Who can understand yung pagle-labor? Kayo mga babae. Ang understanding ng lalaki ng pagle-labor, por dia. Labor day, panagtrabaho, dagiyay. But ni Apo is the pain, the gasping. So yun yung heart ng Panginoon. And the same with Prophet Isaiah sa 66 verse 10 to 13. Sabi dito, "Rejoice with Jerusalem and be glad for her, all you who love her. Rejoice greatly with her, all you who mourn over her, for you will be nursed and be satisfied at her comforting breast. You will drink deeply and delight in her overflowing abundance. For this is what the Lord says, I will extend peace to her like a river, and the wealth of the nations like a flooding stream. You will nurse and be carried on her arm and dandled on her knees as a mother comforts her child. So I will comfort you, and you will be comforted over Jerusalem." So dito as a mother comfort her child, so I will comfort you. So nung maminsan, paano mag-comfort ang mga ama? Hindi agtal na jubing mapakali ta dati pagwurwurian na di ka pelagtal na ta bauteng kan. That's how you pacify the child. Pero ninang makatuyin tarakupen ka. The perspective, the care of God as a mother. So, ayan, I'm trying to hit two birds with one stone, appreciating the mothers and portraying God. Now, this week, nagkaroon ng seminar sa Banting regarding sa teaching children effectively. And we sent the delegates also. Ang naki-attend dito is si Auntie Herminia, si Manong Boyet, and si Mrs. So, in their learning, kasi nakasit-in ako doon, nagre-record ako ng mga lectures nila. Ang isang kwan ko is, how do you present the gospel as simple as possible nga maiintindihan ng mga bata? Kasi kami sa seminary, parang nung lumabas kami sa seminary, hindi na kami maintindihan. Napaka-komplikado. So yun yung struggle ko nung lumabas ako ng seminary. But yung tinuturo naman nila dito, how do you express the gospel
na as simple as possible sa mga bata. At ang nakita kong, ito yung pinaka-teaching nila. They teach the gospel not with the Bible, but with a book na walang sulat. A wordless book. The wordless book. So, ayan. Yung wordless book na yon, may ilang pahina yon. May 5 pages lang at ito lang ang nilalaman. Ito lang ang nilalaman. Yung ginto. Ano yung ginto? Ipinapakita nito ang Panginoon na everything is perfect. Ang Panginoon ay nasa langit and He created the world just like heaven. Parang ang isang ina, He always thinks of the good. Ang iniisip niya lagi yung ikakabuti ng sambahayan. Parang ganun yung nature na parang likas sana sa isang ina. Kaya tinawag na ilaw ng tahanan. Because you make it, let there be light. parang ganun. So, ayan. Ang Panginoon, God always have in mind things that are for good. Kaya nung nag-create siya, it is good, it is good, it is good. So, ayan. But, in that wordless book, pupunta ka sa next page. So, God is good. So, yun yung portrayal. Now, in the next page, you have the black. White pa rin dito eh. But it is black. Because sometimes tayo as mga bata, we do mess sa bahay. Damdama ka, walwalis na, inburais mo manon. Ni mother dito, karga na dagi jay toys ni Chandler ijayan ti basket. Nung nakita ni Chandler nga na ikarga di jay, apan na ipatog. Kaya na siguro nga kinita na amunan pangalan na di ko ang agkiwar manon. So, ayan. And, trip na. Trip na. Na po Diyos at dati pampanunutin na nga nasayat. But we decided to do it in our own way. And we created a mess. Minsan, we want to fix a problem and then mas gumulgulo. Nung malagip yun jay pabuyan ni Mr. Bean, napunta na ijay may isang museum. And then habang buybuyaan na jay picture ni Mona Lisa, amaze isona, bigla nga nagatching isona, nagisnis. Kit naparsyakan tikatay na, day jay agong ni Mona Lisa. Kitagtalya-talyaw, aburido. In his worry, pinunasan na karkaro nga na smudge. Aburido nga, bawat repair na karkaro nga gumulo. And sometimes, kasjay tayo nga in our attempt to fix things, mas lalong gumugulo ang buhay natin. Noong report na lang ko ayan ti museum, at dadagiti experts na di jay to fix those things. So tinaramid na ko pinasok na ti Rabii, yung museum, nangalat ti fake nga Mona Lisa, ingkabil na di jay, tapos, naadad di tinimpla-timpla na nga iklog tapno agmukhang natural nga painting. So, ayan, in his own ways. It is in his own ways. So, na-trick na siguro yung museum, but that's not the original. Nasira niya yung original. So, parang ganon. Yung buhay natin in our attempt to fix things, mga problema nating day to day. Kaya nga buti nga yung jailer ang naisip niya to fix things is to kill himself. Pero kung na ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. You will be safe. Okay, truly, they were baptized, they scam. Yung pagkunaan na di nga, naisalakan tintero nga pamilya na. Naging evangelism point, ibahay niya. So, ibig sabihin, in that investigation kinaumagahan, there is no sentensya sa kanya. He believed in the Lord and the Lord took care of his problem. May problema ka ba? May mga pinagdadaanan ba tayo na para tayong Mr. Bean na bawat kilos mo mas gumugulo? Why not put that into the hands of the Lord and trust Him? You will be saved. Kahit yung mga damay na sa problema mo,
you and your household will be safe. Now, in that wordless book, kala ko namatay na yung cellphone, talaga palang black. Ang sumunod na page dito, sa tinuro nila doon, kasi pag pinapakita mo sa mga bata, ano ang pumapasok sa isip ninyo pag nakita nyo ang kulay red? Sinampulan ni Mrs. yung mga bata kagabi hanggang sa they accepted the Lord as their personal Savior. So, ang daming blood talaga ang unang papasok sa isip nila eh. So, ayan. Often, ang isang ina, you will do the unthinkable to fix the mess. Apay, no, hamo nga anak, gamam, yitakki na. So, sometimes, even yun, ima-imaamon, to fix things. And like the testimony of Pastor Imelda, you will do that the unthinkable. The most painful for a mother is to leave a child. Yung bata, walang idea yan. Kasi bata pa nung iniwan eh. Pero yung may pinsan ako na kayan anak jay ubing na, manulang bulan, kat masapol nga mapanan ni jay Dubai. And I think yung bata, walang kamuwang-muwang yun. Pero yung ina, the mother often sacrifice to fix things. Wala, ganitong ekonomiya natin eh. But, Pastor Imelda, di ba sabi yun ni Pastor Imelda, 2 beses siya nag-for good eh. Nung nag-asawa, and then talagang hindi kailangan talaga. And need to leave the children. The most painful for a mother. Tapos pag-uwi mo, biglang banggit yung anak mo, tita. Hi, tita. Ni Apo Diyos did the unthinkable. The most painful, for God so loved the world that He gave His only Son. Give the most precious, just to reach us. Yung nag-create sa atin, siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. So yun yung red, it's the blood. Talagang up to the last cc. Dropped it. Bakit ko sinasabing up to the last cc? Kasi tinusok nila yung tagiliran niya, tubig na lumabas eh. Ubus na. So, ayan. He did the unthinkable to fix the mess na kahit anong gawin natin, hindi natin masolusyonan. And because of that sacrifice, in that book, wordless book ng mga bata, ang sumunod na page is color white. Anong pinapahiwatig ng kulay white? Dahil sa sakripisyo ng mga nanay, our mess get fixed. And we often pretend na minsan na parang walang nangyari. So, si Pastor Imelda, graduate na si panganay. And then, pag-graduate na rin yung isa. Pero kayang-kaya na ng ekonomiya. At actually, if papipiliin si Pastor Imelda, mag-i-stay ka pa doon, di ba? May pinagdadaanan lang talaga na hindi na kaya. Sumasakit yung paa niya. So, but God is faithful. He will supply all the needs. Makakatapos si Gideon. Now, yun yung minsan, dahil naayos yung mga problema natin, as if, yun yung masakit minsan sa mga OFW eh. Napanood nyo naman yung movie na Anak, di ba? Parang kasalanan pa ng ina. As if nothing happens. The Lord fixed our mess. The Lord fixed our mess. And we got our new beginnings. Nakakapag-umpisa tayo, nakakausad tayo sa buhay spiritual dahil sa sacrifice na iyon. And in the last page of the book is color green.
Kasi na-explain mo na sa bata ng Panginoon, all good ang nasa isip niya, but we messed. We created our own mess. But the Lord sacrificed to give His life for us, to fix our problems, and naayos yung problema natin. Now, ibinigay natin yung buhay natin sa Kanya, but we need to grow. Pag green, ang nasa isip mo, luntian. Buhay. So, ayan. And we need to grow in our faith. Yan yung pinapahiwatig ng wordless book. So, napakasimple naman sa mga bata, di ba? Pag i-explain mo ito, na maiintindihan talaga. Now, what does it mean to have faith in Jesus? I think napakasimple rin. To have faith in Jesus is to trust in Him. Paano yon? Paano yon to trust in Him? Jay kunak tatay, jay ina, ijay yan ti palengke, uray naggulo, di jay palengke, no da dumapay, adangay jay kwa, kanayon nga pang buteng tayo tubing ti pulis. Dapat ti pulis din. Kit no napan ni jay palengke, kit adda ti pulis, kumayot kit ni jay ubing, ijay yan ti kwa. Tili pagpagatang mo, da pulis ditan eh. Uray niya bagbagam ije ubing mo, no nakaigam kaniyam. Amom nga nakabaybayan. When a person has faith in Jesus, it means that he or she believes who Jesus is. Jesus, God in human form. And trust that Jesus has done His work on the cross. He died and resurrected. Dahito nga pamati, ijay kinasyasino ni Jesus Christ, dahito iti mangisalakan kanya tayo. Dahil ibig sabihin, dahil ano yung ginawa niya? He came to that red page, offered His life. Kit numamati ka dijay, sacrifice nga naramid na, numamati ka nga, wingag pa, so I created a mess out of my life. Numamati ka nga, sinubot na ka. And He made it, yung buhay mo, clean. Dinalusan na dayta. And at dapat plano na kayat na nga lumago ka ti pamati. And you need to believe, teach them to obey everything I have commanded you. Kasi lalago ka pa. You need to align yourself to the end time program of God. Yun yung pinapahiwatin niya. To trust Him. Hindi mo na idadrive yung buhay mo, mas maganda siguro to. Fruit of knowledge of good and evil. Ang ganda ng kwan. Ang malalaman ko ang mabuti. But you trust Him na kahit sa logical thinking mo, ito ang logical, ito ang pinaka-practical. Pero pag sinasabi ng Panginoon, ito ang gagawin mo, you simply trust Him. You simply follow Him. Yun yung kwan. Kasi ninawat mo ni Kristo, amumad dati direksyon ni Apo Diyos gibiyag mo, iturturong nakadayta. No adda, dagi dyan mo madesisyonan ni Diyan panagbiag mo, you simply, isuro tayo bing, agkidom tayo, tagkidom tayo, tapno maawan yung distraction tayo, makafocus tayo kini Apo Diyos, kung nada yung isuro tayo bing. You pray to Him, Lord, help me in this. Give me wisdom, guide me. Amumunti pagpaarayatam. Amumunti pagpaarayatam. And you trust Him whatever revelation nga itod na kaniyam, tapno lumsot ka di jay. So yan, the key in this salvation is to believe that God loves so much the world that He gave His only Son. Numamati ka kung nanati jay, you will have eternal life. So the key is belief in response to God's love. So, no sinuman iti mangikabil ti pamati na dijay, di karini Apo Diyos nga eternal life will have, you simply trust God. You simply believe God. Now, I want to expound more on this, the case of faith. Paano ibig sabihin ito? Sa Matthew 9:28 to 29, at dajay sitwasyon dito nga dati bulag. So, simrek ni Apo Diyos ijay may nga balay, and at the bulag dijay. Kita, kuna ni Jesus Christ na tayo, when He entered the house, the blind man came to Him and said
Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" Mamati ka ba nga kayak nga aramiden daytoy? Kit kunada, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith, be it done to you." Ijay mess, gulungan na aramid mo, tijay biyag mo, mamati ka ba nga kaya nga urnusan ni Apo Diyos ti biyag mo? Ijay ente kinaman nagbasol tayo, mamati ka ba nga kaya na nga referenday ta, kaya na nga solusyonan? Yun yung ibig sabihin ng trusting in Him. You believe na He will fix it. And they the message of the cross nga kung kuna tayo. So ayan, I think faith in Jesus is synonymous gamin yung Bible, you believe in Jesus as a Savior. So ayan, to have faith in Jesus means to trust Him simply and fully, without reservation. Iyang klam yung panagbiag mo kaniyana. So ayan, no, ingkabil ti may nga tao ti pamati na ni Jesus ti kayat na nga sa unday toy, mamati isuna nga ni Jesus in that human form, kitag talek kini Jesus nga sinolusyonan nan yung problema. He already died on the cross and resurrected. Kit isimsimpa na we have a future. We have a future. So yun. Amen. 1 John 5 verse 1 ko na natoy, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. So dayjay ko na dijay. Okay? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. What does it mean to have faith in Jesus? To have faith in Jesus is to reject all other ways of salvation. Kasi nung maminsan, tila-tila, diskarte tayo, tapno makabawi tayo kiniapo Diyos, sapli-sapli tabukot mo, agpailansa ka di jay cross, kasi laki din kurang jay naramid ni Apo Jesus. Awan ti pa nagtalek mo. No one comes to the Father except through me. Kuna na ni Jesus Christ. Day tati, kaya nung maminsan, taasan da tayo tikilay, dagiti daddo mga religion. Kasi, ang yabang nyo naman, kayo lang ang makakapagligtas. Hindi kami nagsabi niyan. Bakit? Yung religion nyo ba, namatay siya para sa inyo. Pero yung sinasabi niya, bakit mo paniniwalaan si Jesus Christ at hindi yung ibang world religion? Kasi amin ngayong bagbagan ni Jesus Christ, ijay rugi, He confirmed everything. So, mapansin nyo, no, adalin nyo ti book of Matthew. So, the scripture will be fulfilled. Kanayon ni bagbagan ni Matthew dayjay, adda pahiwatig amin, ket finulfill amin ni Jesus Christ. Ket amin ngayong bagbagan na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kunana, paano ka makapaniwala doon? Kasi sinabi niya rin, I will die, and on the third day I will rise again. No jay, I will rise again, kithaan nga nangyari. So nga kunana ni Paul, nohan nga nagungar ni Kristo, our message is futile. Awan usar na. Ngum because He fulfilled what He said, makaangkla kamutin, nga amin, dagijay, dadumapay nga karkarina, nga haampay nga nangyari, mangyari da. So ano ko na nga, no daman ti mapasamak na kat mapantay di langit, makapag angkla kamutin dijay nga sao, nga talaga nga mapantay dijay. Because the ultimate one, di panagungar na dijay biyag, ngung kuna na, I am the first fruit. Sumaruno tayo tumit kadagijay, madaydayaw ni Apo Diyos. To have faith in Jesus is to have a life-transforming relationship with Him. Kasi nung maminsan, nagpatingga tayo lang dijay duwa. Namati tayo, nagtalog tayo, and then, hindi pa nagtalog tayo, awanin ti dadu mga pinili tayo nga, kuwad talaga nga, isuna lang ti kukuan, isuna lang ti nagiyang klaan tayo, ti panakaisalakan tayo. Ngum jay may katlo, kung kunan mo lang ijay slogan ti Tribal Gospel Mission, jay verse nga nagibatayan tayo dijay. Teach them to obey everything I have commanded you.
The part na dayay, what it means to believe in the Lord Jesus Christ is that surutan tayo ni Kristo, ijay direksyon titurong na. Akong kunanan ni James, aramid ti pakakitaan. Kasanom nga ibaga nga mamati ka kin ni Kristo, kat daytoy tinapanan ni Kristo, dito yung tinapanam. To have faith in the Lord Jesus Christ is to have a life-transforming relationship with Him. Anong ibig sabihin yan? After salvation, after accepting the Lord as your personal Savior, you are saved. Nothing to add. Nothing to add. Pero nagmayat ko no inawat mo, na pangkan. But, iti kayat na nga sa unyi pa nagtalog kini Kristo, we need to walk according to His teaching. Di pa nakaisalakan tayo, di panangawat mo kini Kristo. Ijay, itinakaybatayan na dayjay. Ngum tinangawat kini Kristo, nabalbaliwan dayta. Nabalbaliwan dayta. Every day, you are proving that I believe in you, Lord. Ket aramid ti pakakitaan nga mamati ka kini Kristo. So, dayay ko nada nga rod. No mamati ka kini Kristo, dayay doctrine nga once saved, always saved. No mamati ka kini Kristo, madan ka tibiyag nga agnanayon. Ano ni jay? Iti question mo, kasano ngay no haangkan nga mamati? At dapay lang tibiyag nga agnanayon mo. Tinakay angklaan na is that you believe in the Lord Jesus Christ, and that believe in John 3:16 is a present tense. You keep on believing in Him because only Him can save you. Only Him can save you. So dayay, inaldaw nga panagbiag tayo, we need to grow in Him. We keep on walking with Him. So it doesn't mean nga ko, it doesn't mean, I'm not a judgmental. Kasi doon dagiti tao nga ko, gaputang nga gimgimo nga may isa nga tao, ibagada nga nag-backslide. Di mo lang amumot no, na destino ti sa bali, di mo yung pagdaldalanan na ti panagbiag. But ado dagiti nga mapanji kapilya, but nukat katungtong mo iso that they have a deep connection with the Lord Jesus Christ. Importante you believe in the Lord Jesus Christ. At dalang kami dagiti da duma nga verses dito yung do not neglect your fellowship because the last page of the book kayat ni Apo Jesus nga you grow in Him. You enjoy life in its fullness while on earth. But salvation is when you receive the Lord Jesus Christ. So no inawat mo kunam nga namati ka, keep on believing until your last breath. Keep on believing until your last breath. Anong ibig sabihin nun? Have personal relationship and fellowship with Him. Have personal relationship and fellowship with Him. Experience His attributes and work in your life. Day-to-day life, kanayon ka makikat katungtong kaniya na, kanayon mo nga i-claim dagiti promises na. Be transformed as we obey in our day-to-day life. Trust and depend on Him. Anong ibig sabihin nito? And trust your past. Dagiti na palabas nga basbasol mo napakawanda. Dagiti agdama nga basbasol mo na iraman da nga nabayadan di jay cross. Kit no na amiris mo nakaramid ka ti basol, you can say sorry to the Lord. Or you simply say, thank you, Lord. Tana amiris ko nga nagkurang ak ditoy. And I thank you for you have paid it on the cross. And even your future mistakes is guaranteed di jay cross. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Rely on His wisdom, strength, and promises, especially in times of difficulty. Etong problema ng maraming Kristiyano. Pag times of difficulty, doon pa bumibitaw. Yun yung secret ng buhay na ino-offer ni Kristo. In times of difficulty, doon siya pumapasok. Yung hangganan mo,
Doon nagkakaroon ng milagro. Read the scriptures. Kadagijay time nga they are so helpless, pasulpot-sulpot ang Diyos. Huwag mong sabayan ng pagbitaw sa Panginoon pag nasa kahirapan ka. Ahon nakamatulungan ni Satanas. Niya po Diyos lang ti makatulong. Just like in the gold page, you always think for your good. Purihin ang Panginoon. He offered His life to prove that to us. Grow and deepen our understanding in Him. So ni Paul, tinang ibagatoy, I want to know Christ and the power of His resurrection. Ang dami pa nating hindi nadidiscover tungkol sa Panginoong Yesus. And madidiscover natin yan when we walk with Him day after day. Ibagatay kanya na dagiti problema tayo and we see them being answered one at a time. Or gigiddan dita. Makita tayo dita, itulong ni Apo Diyos. So in the book, na tinuro nila sa mga bata, gold, black, red, white, green, lumago tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Now, nadaditoy, tampay nga mawat kini Kristo as manubot kan mangisalakan. Ijay ayan ti panagisuro dati ubingket. Do not put words in the mouth of the kids. Dakit. Explain the concept to them and let them pray. So, kararagda, Lord, thank you. Taditoy, nagmayat gayam ti planom, but we are sorry, Lord, because we create a mess. We thank you, Lord, for you did the unthinkable. Offer your life, died for us on the cross, so that we may have a new beginning. That we may grow in faith, grow in life with you. So that's a sample prayer. If you understood this gospel, this good news, you can pray that in your heart. You talk with Him. You tell that prayer to Him. Kiti tultuloy tayo ti lumago iti pamati, padaydayaw ni Apo Dios. Ket ninawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo. Acts chapter 16 verse 31, you and your household will be saved. Agbiag ka, surutem ti daldalan ni Kristo, makita dati ranyag mo. Nya tinaknakan na daytoy kunada. Kayat kumamwet. Purihin ang Panginoon. This is the simple explanation of the message, the basic of the basics. Iti pamati tayo. So just like Cardinal Robert Prevost or Pope Leo the Ninth, the first task kanya tayo is to teach what it means to know Jesus Christ. We need to understand what it means to receive the Lord Jesus Christ, to know, to have faith in Him. Mataydayaw ni Apo Diyos, sagyaman tayo ditoy, the motherhood of God, explanation ni Apo Diyos, kas kadagitiin na, generally, kas kadagitiin na, you always think of the welfare of your children. Ni Apo Diyos, kung na di sasaw na, I am a father to the fatherless. And since nabanggit natin ang motherhood dito, we can translate that, I am a mother to the motherless. And we will look at Him as a father figure, as a mother figure. And kadagiti sumarsaruno nga generation tayo, ipakita tayo ti kinaama ni Kristo kadagijay. Dayjay ti parang tayo kadagiti anak tayo. And they will have a great future. Purihin ang Panginoon. So dawatek man dagiti inna, I want that we honor our mothers. Dawatek dagiti amin nga mothers and kahit fathers na nagiging mother and kahit titos na nagiging mother. I want to invite the mothers here sa harap and I will ask Pastor Benny to
uh, say a word kanyada and to pray. Purihin ang Panginoon. Dito'y sang. Pastor Benny. Hallelujah. Hallelujah. Ah, bendisyonan na kayo ni Apo Diyos. Ay ayatan ming mothers. That is a special calling. Special gift into ti Apo kada kayo. Da kayo mat nga data congregation i-stretch yung man ti right hand nyo. Kada gito'y nga mothers ta agkararag tayo. Manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka. Agyaman kami, Apo, ti special nga nang Adam, kada gito'y nga mothers, kada iti pampamilya, Apo, nga binukal mo. Apo Diyos, si kalaeng ti bilag da. Sika, Apo, ti pigsada. Kada iti responsibilities, kas ina iti pagtangan, kunwad dapay dagiti responsibilities da, Apo, malaksid ti bukod da nga pampamilya as mother. Apo, dawatikin ka nga tulungan mi da. Ikam ti salunat da. Patidugam ti biyag da. Tapnon ti kasta, Apo, at dado ti time to earn the rewards. Tapnon inton, sumango dakin ka, Apo, awatan danto ti gunguna. Apo Diyos, kasla simple lang, dagiti nang isaadan, wenno nakaisaadan dati pamilya nga maapo pinili mida. Tasika, Apo, ti nang institute ti family. Katapo, iti inadakkel ti responsibility na. Ikam nga ro di dati more anointing. Iti panang aramid da, Apo, kadag iti responsibilities da, Apo, kas inin na iti nagtipagtangan, kunuray pa iti responsibility da, Apo, dito church, kas iso da, Apo, dagiti inin na, Apo, dawatik nga sika ti tumulong kadakwada. Ikam ti salunat da, pati dugam ti biag da, parparanyagam, Apo, dagiti sirmatada, ket adadupay ti mabalindang aramiden, Apo, iti panagserbi. Ngaruda po, ray pa dagiti pampamilya nga nangi kamkamengam kadakwada, Apo, may ramandan nga may kararag, manipod ka dagiti ama, ananak, apapo, ket Apo Diyos, sika ti mang bendisyon kadakwada. Madaydayaw ka, dawatek dagitoy tinagada po mi Jesus. Amen. Amen. Happy Mother's Day. God bless you all. Ayan, so amok nga naglaplapusanan tinangigan tayo tata. So tatamit kit apan to J next part, which is our offertory as one way of giving worship to the Lord. So
May ask Sister Graciela for the offertory prayer. Agkararag tayo. Dear Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, bringing our tithes and offerings. As you remind us, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. We acknowledge that all we have is a gift from you, and we return to you a portion of what you've so generously given us. Bless these gifts, Lord, and use them further for your kingdom. May our offerings bring hope, healing, and transformation to those in need. We pray that you will multiply our seeds, sowing them into the lives of others, and reap a harvest of blessings in our own lives. In Jesus' name we pray, Amen. Aking mamasdan ang kalawakan, di ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Dawatag nga tumakder tayo. Amen. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka, agyaman kami, ti kinaimbag mo kada kami, nga saan nga agpatingga. Apo, agyaman kami, ti panakyadam kada kami, kabayatan, apo daytoy nga panagdaydayaw mi. Bendisyonam, apo, ti panakalpas, daytoy nga serbisyo mi. Bendisyonam tunggal maysa, may raman no adaman dagiti bisitas mi, apo Diyos. Bendisyonam mo ti daken kadagiti pampamilyada.
Apo kas rumwar kami ka agawid kami kadagiti pagdangan mi. Dawaten mi nga ti Santo nga Espiritum. Iti mangidalan kada kami. Ikumit mi manengkin ka Apo dahiti makalawas. Tulungam tunggal maysa. Kadagiti responsibilities nga ramidan. Dagiti agtrabaho Apo tulungam ida. Dagiti agbibiyahe Apo aywanam ida. Ket Apo dagiti kasapulan mi manen Apo sikat imang sabet. Apo nadamot awan kada kami ta. Hanmingam munan niya dagiti rason nga mapo mayraman nga may karkararag. Sikat imakyat damot kada kuada kada iti lugar nga ayanda. Ngarod Apo sika ngarod ti makyat da kada kami ketita ayatan nga kakabsat ti parabor na po tayo nga Jesucristo kentayat ti Diyos Ama ken ti Santo nga Espiritu nga mangidalan madda kuma kada tayo ita kendag nanay nga awan tinggana tunggal maysa kunatay ti amin. Naimbag nga aldaw tayo ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo amin. Young people, agbati kayo pa ita, agwalis tayo dito yung simbaan. Young people, agbati tayo pa ita, agwalis tayo dito yung simbaan.